magandang Sunday morning po sa ating lahat. Tayo po ay blessed sa pagpasok natin sa presensya ni Lord. Masaya po ako, hindi narambol na yung mga salita ko. Na makita ang inyong mga maliliwanag na aura, naggagandahang mga dating. Amen. Sa presensya ni Lord. Again, blessed Sunday morning po sa ating lahat. And binabati ko rin yung ACJM Manila. ACJM Manila, happy anniversary. Ba't wala ka, Pastor? Mayroon dahilan. Babalik ako sa inyo pag time na ni Lord. Ayun, yun lang, no? Okay. Basta more power sa inyo dyan sa pangunguna ni Pastor Rizal. Pastora Rizal. Ako na si Pastora Roderick. Okay, so God bless sa inyong lahat. I trust na mag-i-enjoy po kayong lahat. Yan. Okay, ngayon po. Ngayong umaga, ang dami kasing gagawin ni Lord, ano? Bago po tayo magsimula, mapalalim, mapalayo, mapalaot. Of course, wini-welcome natin si Sister Daisy, ang napakagandang kabiyak ni Pastor Johnny. Ayan, fresh na fresh pa, oh. Spring na ba doon? Winter pa rin. Okay, winter. Pero March is spring na sa atin. So spring ko dyan. Summer na nga eh. Alam niyo po mga minamahal, ito na yung kinakatakutan ng marami sa Pilipinas. Kasi nung unang panahon, nakakancel o nasususpinde yung mga classes dahil sa malalakas na ulan, malakas na bagyo, di ba? Before, water yung dahilan. May mga lugar na binaha, may malalakas na hangin, pero ngayon iba na. Nasususpinde ang mga classes ngayon dahil binago na nga po eh. Hindi ba tayo binalik? Ewan ko kung may plano bang ibalik tayo doon sa ang school year magsisimula ng June. Ngayon parang baliktad na, di ba? March, April, May meron pa rin, no? Parang ewan ko lang kung gagawa ng aksyon nyo ano. Pero ngayon, alam nyo po ba, sinususpinde ang mga classes hindi dahil malakas yung ulan, hindi dahil flooded yung streets, kundi dahil sa tumataginting, naglalagablab na temperatura, pumapalo po ng 40, 41 hanggang 42, 40 to 41, 42 centigrade at may posibilidad pa daw pong pumalo ng 44 to 45. Paano ka magsusurvive nun? Alam niyo ba, tinitingnan ko po na doon sa temperatura na yon, pinakamataas kung check po ninyo, nasa 50 lang. Hindi ko sinasabing 50 na yung pinakasagad. Pero sa human, sa mga biological organisms, mga minamahal, pag pumalo po ng 50, very poor na ang chance na mabuhay yung organism. So napakalapit na po ng degrees natin sa 50. Gawin po ninyo, mga minamahal, halos pumapalo na ng 44, 45. Kaya nga, bago po yung main message, gusto ko lang basahin kasi magkatabi po yung dalawang general apostles. Mga general, sino ba yung mga general dyan? Number 1, si Simon Peter. Dahil sa kanya inintrust ni Christ, di ba? Siya yung binigyan ng declaration na you are blessed, Simon, son of John, or Simon Bar-Jonah, because of that revealed confession na sinabi niya na you are Yeshua HaMashiach, you are Jesus the Christ, the Messiah, Bar Eloah, Yeshua HaMashiach Bar Eloah. Sabi niya, ikaw si Jesus na tagapagligtas, ang Kristo na anak ng kataas-taasang Diyos. And the Lord was, wow, sabi niya, pero hindi mo kinonfess yan because of your own, di ba? It was not by flesh and blood, but by the revelation of my Father. And because of that, sabi nga, that revelation knowledge, the revelation knowledge that Simon Bar-Jonah received, ay hindi niya kinip sa heart at sa mind niya lang, he confessed it out loud. Diba? So nakita po natin when you receive a revelation from the Lord at gusto niyo receive din ng susi to opening the keys, the doors and the floodgates of heaven, you have to confess that revelation knowledge. Sometimes tinatawag na po natin yan ngayon na may rhema word. You receive a rhema word from the Spirit and you have to confess that out.
Is it biblical? Yes po. Every word na gikan sa Amahan, gikan sa Espiritu Santo, na inyo pong na-receive from the Lord in your heart, and you are sure, na talagang from the Lord yun, you have to say it and speak it out loud. Pwede po ba, bago tayo mag-pray? So sinabi niya, and because of that, una naka-receive siya ng revelation, and then nagdiretso siya sa confession. This is not the topic yet, no? Ginamit ko lang po ito. Kasi si Peter, may babasahin ako kay Peter, mga minamahal. And he's one of the general apostles. Then you have John, of course, the beloved. And then you also have James, not the brother of John, dahil ang unang-una among the 12, besides kay Judas, ang sumunod na namatay, naputulan ng ulo ay si James, brother of John, sons of Zebedee, because of Herod. Naalala po ninyo, di ba? Now, there's another James na nandiyan sa medyo end part ng Bible, di ba? Sinong James ito? Ito ba yung James na brother of John? Hindi po. Yan po yung James, half-brother ni Jesus Christ. Ibig sabihin, kapatid ni Christ in the flesh by Mary. Okay? So nagkaanak pa man. Now you have to understand, James is the Greek version ng Hebrew Jacob. So Jacob yun. You don't encounter Jacob, the name Jacob in the Greek New Testament anymore. So it's converted to James. Pero ang layo sa Tagalog, Santiago. Hindi ko talaga maintindihan bakit Santiago. Hindi na lang ginamit na Jacob o Jaime. Santiago. Layo naman. Hindi ko alam kung paano nila i-justify na si Jacob at saka si James naging Santiago. Layo naman. Talaga may problema yata yung Di ba layo, di ba? Santiago. Okay. Anyways, mga minamahal, basahin lang natin to sinabi ni Peter, 2 Peter. Then magpre-pray tayo kasi ang talagang main natin na pag-uusapan ay written by James, the brother of Christ. So, let me just finish yung mga general apostles. Simon Peter, John the Beloved, James, then the Apostle Paul. And then there's another one, 5 yan sila. Pero general pa rin siya, yes. Siya po yung after ni John at Revelation. Ang pangalan niya sa Hebrew ay Judah. Pero sa New Testament natin, ginawa na lang siyang Jude. Pero actually, sa Greek yun, Judas. Pero hindi nyo gustong gawing Judas dahil wow, may libro din si Judas. Yun nga ang problema, mga minamahal nadungisan na yung pangalan ni Judah because of that Iscariot guy. But you have to remember na maraming mababait na Judas, mga minamahal, ha? Hindi po kasi sinabi, Judas ka. Hindi, grabe naman, Judas, traidor, betrayer. Depende. Kung Iscariotes, mga minamahal, Judas Iscariotes, yun ang masama. Di para mo na rin sinabi na traidor si Judah, na anak ni Jacob, na pinanggalingan ng mga royal lineage sa Bible. So Judah, you don't spell sa Greek ng AH. Pagka Hebrew, AH. Pag kinonvert mo na sa Greek, yung AH nagiging AS. So, Elijah, Elias. So, di ba? Nakita niyo po, Elias na pagdating dito, di ba? You have Jonah, Jonas. So, di ba? Then you have Judah, Judas. So, para hindi naman ma-allergic yung mga magbabasa, Jude na lang. Okay? Naging inspirasyon pa to sa Beatles, mga minamahal. Hey, Jude. Pero hindi si Jude. Basahin natin, Peter muna, Peter. 2 Peter, mga minamahal. This has something to do with the day of the Lord. This is something to do with the day of the Lord. Like what I said earlier, verse 3, yan, thank you. Yan yung 5 general apostles rather. 2 Peter chapter 3, sinabi po, verse 3, 5:3, 2 Peter, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers. What do you mean by scoffing? Hindi po umuubo, cupping. Scoff, mean to mock.
Alam nyo, sana laging ganyan yung simbahan, ano? Yung gugulatin na lang ako, meron pa, tumitingin ako dito, meron na pala doon. Susunod, meron na doon, meron na. Tapos, bandang uli yung medyo latest version dito na mismo. Kaya lang, ang laking budget yun. No? Pero kaya ni Lord yun. No? Meron ako na-preach nandito na mismo yung screen sa ilalim. Oo. Sa Oregon nga, believe kayo. Kwento na naman to. Mag-sermon ka na nga lang. Big time yung mga Foursquare doon. Bakit? Yung pastor, hindi nyo makita kung saan. Bakit? Dahil pagkatapos ng praise and worship, iiwanan yung entablado na gano'n. Kasabay na umaakyat na gano'n, parang elevator yung pulpito. Kasama na yung pastor doon. Pero hindi na ako nangangarap ng gano'n, mga minamahal. Para naman, celebrity dating mo nun, di ba? Oo, bumubukas na ganun. Paano kung nag-brown out, nahati sa gitna, di ba? Hindi, meron yun. Nakikita ko, nakapunta ako sa church na yun, sa Portland. Sobra naman na yun. Knowing this first, that there shall come in the last days, scoffers. Ito po yung magmamak, yung mga magre-ridicule, walking after their own lusts. Okay? Saying, nasa na yung Lord ninyo? Bakit hindi bumalik-balik? Where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Wala bang pinagbago? Just, business as usual, life as usual. Life goes on. Wala naman unusual na Ay, si brother pala, nakita ko ulit. Nice to see you back, ha? Nag-abroad ka ba? Okay. Basta happy ako nakita ka ulit. Okay. May mga nakikita ko mga mukha ngayon na talagang dadami pa yung mga balikbayan, maniwala kayo. Din dahil babalik ko naman. Verse 5. Okay. Tuloy natin, verse 5. For this they willingly are ignorant. Ano yung sabihin ng ignorant? Inosente ba yung ignorant o may alam pero dinidedma? Iyan ang word na inosente, as in totally walang alam. Yung word na ignorant, hindi po walang alam yun. Walang pakialam. Yun ang tawag doon sa ignorante. Walang pakialam. Alam niya pero wala siyang pake. Walang dating. Mga minamahal. Yung bang nadinig na, dinededma lang ba? Yung parang kinokontempt. Ano po? Willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old and the earth standing out of the water and in the water. Grabe no, yung earth pala nakalitaw lang na gano'n sa ibabaw ng tubig. Totoo ba? Sa creation, di ba pinalitaw, ano na nang pinalitaw ni Lord? Tubig o lupa? Back to Genesis. Genesis 1. Sinabi ni Lord, at lumitaw ang tubig mula sa lupa at paghihiwalayin ko yung tubig. Lalagyan ko ng pagitan, tubig sa taas, tubig sa baba. At palilitawin ko ang lupa. Ibig sabihin po, mga minamahal, once upon a time, everything was underwater. Water was the dominant element. Grabe, no? In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the earth? No. Upon the face of fire? No. Upon great wind? No. Face of the water. So, ang water po talaga ang pinakamatinding elemento sa lahat. Okay, baka gusto nyo ilipat na yung mga upuan natin dyan dahil tutuwa naman kaya ako, dumadami tayo ngayon ha. Praise the Lord, milagro. Pag iniisip mo, nawawala sila. Huwag mo isipin, dumarating sila. Wow, praise the Lord. Grabe, yung pala yung susi doon. De, magdasal ka na lang. Amen? Let God Yun naman, let God Okay. So mga minamahal, tama yung sinabi. Balik tayo sa Peter, no? Good vibes here. Good vibes, ha? Ito po yung sinabi. By the word of God, the heavens were of old, the earth standing out of the water and in the water, puro water to, whereby the world that then was, the ancient world, being overflowed with water. How many times there was, alam nang natin sa human history, Noah, but prior to Adam and Noah, nakakita tayo ng earth underwater. So who knows kung ano nangyari before Adam, ano? Pero back then, in ancient times, the way the Lord, pag nilinis niya yung planet Earth, ang ginagamit ni Lord ay
water. Yan, no? Sa water. Ngayon, verse 7. Nako, ito, tumataginting. Na verse 7. But the heavens and the earth which are now. Medyo parang kibulo yan dating. The heavens and the earth which are now. Ako, baguhin ko dahil parang ang dating ko si kibuloy. By the same word, are kept in store. Amazing ang power controlling the elements ay. What's the power controlling the elements? Since binasa natin ito from the beginning. The Word. The Word. The Word. Di ba sabi ng mga disciples, what manner of man is this? That even the sea and the wind, the storm and the waves, ay sumusunod sa Kanya. Wow, grabe no? Ngayon po, uso na naman ang sunog. And fire is one of the elements, di ba? Earth, kung wala ang Panginoon, delikado yung mga elemento niyan. Pag ang earth bumagsak, anong tawag doon? Landslide, di ba? Pagka ang tubig nagalburuto, flood, pwedeng in form of tsunami, flash flood, etc. Ang fire, makakapatay din. Ang wind na malakas, so ibig sabihin may nagre-regulate. These elements, wag natin bibiruin, they are very powerful forces. No, very powerful forces po itong mga elements na to, na without mas superior dito to control and regulate it, life will not be possible. Who's regulating? Who's regulating the elements? Hebrews chapter 1, the Word. Si Jesus Christ po pala yung sabi niyo walang ginagawa si Jesus, ano lang si Lord, bumalik ka naman na, dalian mo na. Hirap na kami dito. Dugay-dugay nagtaas na, Panginoon. Wala ka bang tinatrabaho dyan? Anong walang tinatrabaho? Kung tambakan kaya tayo ni Lord ng trabaho. He calls and guides every stars. He even numbers and counts the very numbers of our hair. May accounting pa kung ilang ibon yung babaksak sa ground. Anong klaseng creator to? Di ba sabi ni Lord? Walang ibon na bumabagsak na hindi alam ng Ama ninyo. Pati buhok ninyo kahapon bilang at ilan yung nahulog sa kama nung bangon ninyo at naligo kayo sa araw na ito. 110 strands ng buhok ang natanggal dyan sa tao na yan. My God, buhok? Ang dami ng AI ngayon na OA. Meron itong mga technology. Maniwala po kayo sa akin. Pag mahaba ang pila sa grocery o sa kung saan man, maniwala kayo, hindi cash yung nagbabayad sa unahan. GCash. Sarap batuhin no? Dahil ang tagal-tagal Sorry po. Di ba kaya nga ginawa yung ganon para padaliin? Pero bakit ang dugay dapat taas? No? Kasi i-verify pa ano. Okay. Tama na daldal mo, Roderick. Yaw-yaw kasi yaw-yaw He determines the number of the stars. He gives to all of them their names. Grabe ang Panginoon. That's the work of the Creator. Now, turn to Hebrews. Ayan, about the Hebrews chapter 1. Kung may amplified version tayo, hindi pa po nagsisimula yung main message dahil may 10 minutes pa bago mag-11 no. Wow naman. So, ganun kasi normal. Talagang nasusurpresa ako sa church natin ngayon kasi dati-rati 11 o'clock na ako mag-preach. Ang aaga nyo ngayon milagro. Praise. Nangyari. May breakthrough na tayo. Glory. Ito, Hebrews chapter 1. Alam nyo, nasa mood ako ngayon na Ito po, the message here is about the Word, And makita natin how the Lord regulates. Dito sa verse 3. Tignan mo? Okay. Jesus, He is the soul. Ano ibig sabihin ng soul? Solo. Nag-iisang expression of the glory of God. Ayan
Ibig sabihin, si Yeshua, si Jesus Christ, wala na ang kwan. He is the sole expression of the glory of God, the light being the outraying and the radiance of the divine. So, kompleto na. Walang sobra, walang sakto. He is the perfect imprint and very image of God's nature. So, si Jesus ay Diyos. Hindi ko alam bakit yun hindi mabasa ng mga ibang religion na hindi naniniwalang Diyos siya. Wala bang Hebrew sa kanila? How? He is the perfect imprint and the very image of God's nature and upholding and maintaining and guiding and propelling the universe by His mighty word of power. It's not just wind, it's not just air, fire, earth, but the entire universe ay regulated by the word of His power. Grabe itong Jesus Christ. Palakpakan naman natin si Lord Jesus. Grabe, oy. Hindi na air yun, ha? Hindi lang fire yun, hindi lang water. The whole universe. He created it. He sustains it, upholds, regulates, maintains, guides, and propels. Kaya pala hindi nagbabanggaan yung mga planeta. See, kung wala si Lord Jesus, walang order. All of these things can be very, very dangerous. But thank God, nandyan si Christ. Balik tayo sa Peter po. Tagal pa talaga. Okay. So, asan tayo umistop? Whereby the world that then was, being overflowed with water, perish. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, who reserve. Paano daw? Saan daw? Hindi water ang pang-end ng Panginoon. Sa the end, I'm not going to use water anymore. I'm going to use fire. Kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Okay, but beloved, be not ignorant of this one thing. Sabi niya, that one day with the Lord is 1,000 years. Dito sa earth natin, and 1,000 years as one day. 9. The Lord is not slack concerning, hindi nakalimot ang Diyos sa promise niya. Concerning His promise, as some men count slackness, but He is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Then again, dito na po natin to i-close. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with great noise, and the elements shall melt with fervent heat o init, and the earth also and the works that are therein shall be burned up. To think, kakasimula pa lang po ng March, wala pa po talaga yung full-blown summer, at ang temperature po natin ngayon ay nasa critical level na. Nasa 40s na po tayo. Sa temperatura ng tao yan, pagka nagkalagnat ka na ganyan, nagkukonvulsyon ka na. 40, 41, 42. Pag pumalo na ng 40 ngayon, automatic, suspendido yung klase. Mga minamahal, what is happening? What has happened? What happened sa planeta natin ngayon? Bakit ganito na po kainit? Yan, di ba? Lagin po tayo dahil from Peter, tatanong tayo sa James. Most gracious, loving Heavenly Father, we are grateful for this wonderful day. Lord, salamat na despite of sa mga nangyayari, kitang-kita namin the word ay nangyayari na fulfill right before our very eyes. And Lord, we are blessed to be living in such a time as this. Hindi siya madaling panahon. Ito po'y panahon ng napakalalaki din, mga tsunami din. Sabi nga, yung earthquake, sinasabi na nila mega, the big one. Ang mga temperatures ngayon, extreme. Ang bagyo ngayon, either typhoon or Panginoon, yung ibang bagyo pa, ay iba na ang kategory, iba na ang signal, mataas na. Alam po namin, lahat din po nanggaling sa inyo, itataas nyo rin, Panginoon. Salamat, O God, for the word today. Be glorified, be exalted. Kayo lang po, Ama. In Jesus' name. Amen. Okay. Now, mga minamahal, I woke up this morning confessing the dream that I dreamed. Mga minamahal, no? The Lord was speaking to me sa dream ko
At hindi ko alam kung sinong angel yun. Ang laking angel, ang gwapo eh. Hindi ko pa nakita sa buong interong buhay ko. Pero ito sinabi niya lang sa akin, Roderick, sabi niya, always remember this, that the Lord your God has not changed. He has not changed. He will not change. Siya, kung ano siya noon, He will still be sa eternity to come. So He hasn't changed His ways. He hasn't changed. He has not changed. And I woke up with that word. Ano po, nakikita-kita ko pa yung side ng angel. The Lord your God, Roderick, has not changed. He has not changed. He has not changed. He has not changed. He doesn't change. Nakalagay naman po yan sa Malakay 3:6 at saka sa Hebrews 13:8. Isa yung katangian ng totoong Diyos. Immutability. Hindi po siya subject sa time and space, hindi siya subject sa change, but He can change everything, but He Himself does not. Mga minamahal, cannot. Okay? Now, let's talk sa James. Bakit kaya yun yung message? Alright? Kanina sa Peter, sinabi na konting tiis na lang. Wait lang. Wait lang. Konting tiis pa. Kung di ako nagkakamali, bago si James at saka si Peter, may nauna na prophet na nagsabi na niyan, nag-abiso na, in the person of the prophet Habakkuk, na nagsabi ang Panginoon, just a little while, sa Habakkuk, not Habakkuk, sorry, Haggai rather, si Haggai, ano po, nagsabi si Lord, iba pala yun sa Habakkuk, yun, the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, but this is Haggai, na the Lord is going to fill the house, the new house, the end time house, with glory, but the Lord, yan, verse 6 na naman, the Lord of hosts is saying, yet once. Yet once. Everyone say, yet once. Ano ibig sabihin ng yet once? Minsan pa. Minsan na lang. Wait kayo, meron pa akong gagawin. Minsan pa. Sabi niya, in a little while, I will shake the heavens. Hindi niya sinabing we. Sinabi niya, siya lang ang makakagawa nun. Di ba? Who's regulating it in the first place? Si Lord Jesus. So I can assume na si Christ ito dahil the one who regulates and controls everything sa universe na ito, siya lang din na may power to shake. I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. Now, this is the thing na nangyayari doon sa last two feasts ng mga Hudyo. There are four major feasts. Ano po? Yung naunang feast ay tinawag pong mga spring feast. Ito po yung on the first month yung sa Joel. Ano yung spring? Ito po, March, April, May. That's spring. Ano ho? Kasi December, January, February, that's winter. March, beginning of spring. March, April, May. Kaya nga Flores de Mayo, ang mga prutas, mga ano. Okay, now listen, people. May dalawang feast dyan. It's called Passover, Pesach, and then 50 days apart, mga minamahal, susunod yung Pentecost or Shavuot. O yan ha. Yun yung unang magkadikit. Okay, mid-March hanggang mid-May. 50 days apart, mga minamahal. Amazing, because when Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, was crucified, He was crucified sa peak ng Passover. Si Lord Jesus ba? Amazing dahil the people in Jerusalem ay masyadong maingay, di ba? Sobrang ingay. Kaya nga, wala ba kayo na-notice nung gabing yon na gabing-gabi na, lumabas pa si Judas? Yes or no? Okay? Na-notice ko lang na, ito lang, na-notice ko lang po, na every time na papasok si Jesus Christ at may gagawin na major, laging may piyesta sa Israel. Yeah, kasi pag regular lang, pag normal lang na araw, maaga silang matulog. Pagkagat ng dilim, sarado na lahat. Pero na-notice ninyo, nung pinanganak si Christ, ang mga streets busy pa rin kahit gabi. So, ibig sabihin, nung pinanganak si Christ, may feast na sineselebrate sila during the time ng registration ng tax, yung mga taxpayer pinauwi, di ba?
So alam niyo po ba kung ano? May idea po ba kayo kung anong feast noon? Noong time ni Christ? Okay, Passover. Bigyan ko na kayo ng choice. Passover. Sino sabi Passover? Nung pinanganak si Lord. Nung first coming niya. Pentecost. First coming niya. And then may last two. Yung dito po yung sinasabing fall season. Ano po? Trumpets. Yung trumpets po kasi ay trumpets. 10 days po yun. Then pag the 10th day, the last trump, Yom Kippur, Day of Atonement. Then susunod na po yung Feast of the Tabernacles. That will be in October. Okay, nakuha po niyo po? October. Sa Roman calendar natin, ang October ay 10th. Pero sa original, ang October ay 8th. Naituro ko na yan, di ba? Mga minamahal, yes or no? Atras nyo lang, 2 buwan atras. Gusto nyo malaman? Unahin natin. Okay? September natin. Ano ba yung septa? Di ba? 7th yun eh. October 8. November 90. 9. 10. So yung December, hindi 12th yun. 10th month talaga yung December. Nakita niyo po. Meron po yan. Pwede niyo ma-check lahat yan. So tayo po, yung mga Romano, tumalon. 4 years late, pero 2 months advance. Ay, ambot. ang gulo ng utak nitong mga Gregorian calendar, no? Ganun po yun. Okay? 4 years late tayo sa prosesong 4 na taon tayong late, pero 2 months po tayo na advance. Ayun. Okay? So, nagkaintindihan tayo doon, no? So, ngayon, mga minamahal, yung October, 8 month yun. Ang alphanumeric value ni Jesus Christ ay, Hebrew, Greek, and English. Ang numeric value ni Jesus sa gematria ay 8, being the Messiah. Sino ang prototype ni Jesus Christ sa ano ibig sabihin ng 8? Infinity, no beginning, no end, and new, not only no beginning, but new beginnings. Mga minamahal, nakita po ba ninyo? 8 is also the number of salvation. Talaga po, yes. Ang 8 po ay number ng salvation. Bakit? Nung nagsulat po si Peter about sa ark, there were how many souls saved? There were 8 souls na na-saved. And I can go on. And it's really new beginning, mga minamahal. It's on the 8th day na dinededicate ang baby sa temple. Alam niyo ba, pag 8th day, bless ang babae na nanganak. Okay? Bakit to? At yung mga katatapos lang ng kanilang buwan ng bisita. Bakit to? Dahil only on the 8th day declared kayong purified na or pure na ulit. Pwede na ulit kayo makapasok sa holy ground. So si Jesus ay 8. So most likely, October nga, napanganak si Jesus Christ. Feast of the Tabernacles. Because nasa John 1:12, and the Word became flesh and tabernacled among us. Amazing, dahil ang ginagawa nila sa Feast of the Tabernacles, they live in caves or they live doon sa mga manger style. Gagawa sila ng camp out to maalala nila yung days nila doon sa wilderness. And amazing because when the Word became flesh, saktong-sakto ang unang nag-participate ay si Jesus Christ doon sa manger. Mga minamahal, doon sa Belen. So, may nangyari. Kaya nga maraming tao pang gising nun. Jerusalem was occupied, yes or no? Nung ipapanganak si Jesus, puno ang city of Jerusalem? Yes. Wala na pong hotel room na bakante. All rooms taken. So, wala talagang, grabe yung galaw ni Christ, no? Humahanga ba kayo sa galawan ni Jesus Christ? Yung galawan niya talagang eksakto doon sa istorya ng Bible. Yung pasok niya. Ayan, okay. Liwanag na, no? So mga minamahal, ito ngayon ang sabi dito. James chapter 5. Ito na, verse 7. Be patient.
Kasi shaking eh. Nandun pala tayo sa Hagay, di ba? Natapos ko ba yung Hagay? Hindi pa, no? Pero may shaking. Mamaya ko na lang itutuloy yung si Kwan. Ito na muna, si James. Basta hindi nawawala yung Hagay sa akin. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth and has long patience for it until he received the early and latter rain. That's the end times. Mga minamahal. May early rain, that's spring rain. Every time may encounter niyo po, yung word na early rain sa Bible speaks of spring showers. Showers of springtime. Pero yung monsoon, yung hard, nangyayari yan during bare months. Yun. Heavy na yung rain. Ano? So, ibig sabihin, babalik si Lord sa harvest time. Sayang naman na babalik, wala pang harvest. Diba? And kadalasan sa Bible, pag harvest, taas yung guard mo niyan. Bakit? That is also war time. Dahil yung mga bandido, hindi man yan aatake na walang harvest. Pag umatake sila, gusto nila, yung aatakihin nila, marami silang makukuhang pakinabang. People of God, harvest season ngayon. Uulitin ko po, walang alkanse, walang lugi. Walang mawawalan kung iisipin ninyo. Ang taong normal na alam yung taniman at saka yung ani, pinakamasaya yung ani. Ngayon po season tayo ng anihan. Bakit yung iba takot? Ayaw ng harvest dahil darating na si Lord. Hindi naman darating lang kaagad si Lord. Dahil kung ano din yung mga tinanim natin, harvest season din ngayon. Sa lahat na nagtanim ng love, aani ng love. Yung mga nagtatanim ng Word of God, aani din po kayo. Yung mga nagtanim ng mga seed faith, mga financial support, aani din po kayo ngayon. Ani ani na, ani. Okay. Be patient. Okay, verse 6. Hanggang 11 po yan, 7 to 11 yan. Tuloy natin 8, 9, 10, 11. Patient palagi. Be ye also patient. 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 How do you spell perfection? How do you define perfection sa light ng New Testament word? Sabi ni Christ, be perfect, di ba? Kita tanan, be perfect. Ang ibig sabihin ng be perfect, hindi po tayo, ibig sabihin, hindi na makakagawa ng mistakes o error. No. Ang tinasabi pong perfect ay in full measure. Yun yung sinasabi sa Ephesians 4 na kita tanan ng mga anak sa Ginoo makaabot sa full measure or of the stature. Kaya nga may sinabi doon kaya hindi pa ibig sabihin po nun is maturity really. Whenever you encounter the word perfect sa King James, it speaks of hinug ka na, may pinagkatandaan ka na. Ayaw gamitin yung matanda na, mahina na, laos na, dili. Kundi perfect ka na. Ang positive na tawag sa mga tumanda sa Bible ay perfect. Sino yung mga senior dito magsabi ng amen? So dapat yung mga senior, ang tawag natin dyan mga perfect. Kaya masarap naman maging kabataan ulit, magmukhang bata, mag-isip bata. Pero alam nyo, wag na lang. Mabuti yung matatanda na may pinagkatandaan. Yun yung wise, yung mga matatanda. Yung mga bata, hindi wise yun. Agresibo. Maiinit. Larga dito, larga doon. Di mo minamahal, bahala na. Pag matanda ka na, nakaisip ka, mag-inventaryo ka sa mga buhay mo. Sana hindi ko ginawa ito. Sana. Nagbilang na tayo, nag-iinventaryo na tayo, di ba? Okay. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. How do you define a perfect man? Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. There. Wala kayo napansin nung sinasabi nung writer ng Hebrews, wag na lang kayong paulit-ulit sa mga elementary doctrine.
sana mag-mature kita from carnal to natural to spiritual, dahil the moment na ma-achieve na natin yung last stage, ang tawag po doon, let us go on to perfection. Nakita, dapat teachers na kayo ngayon. Ang sabi dito, sabi nung writer ng Hebrews, pero balik-balik lang ba? Balik sa gatas, ano ba? Living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Perfection sa King James is maturity. Kaya mo nang kumain ng solid meat. Ayun, mga minamahal. Okay? Okay ba? Naintindihan na po ba natin? Hindi ka na matitisurin. Meron ba natitisod sa solid meat? Well, actually, hindi naman natitisod. Nabubulunan at chuchuk. Di ba? Pero yung mga gusto ko, magagandang gatas lang. Medyo, gustong konting solid, pwede ba natin gawin cheese, pastor? Gatas pa rin naman yung cheese. Mangunguya. Okay naman di siguro yung cheese. Pero mas importante yung meat. Dahil yung meat, yun ang magiging muscles mo. Yan ang kinakain ng mga warrior, mga girero. Hello po. Kung nasa milk tayo, hindi tayo malakas sa giyera, hindi din tayo basta makapagtuturo ng malalalim na bagay ng Panginoon kung nag-ooperate pa tayo sa milk. Milk ay for newborn babes. Nakalagay man sinabi ni Peter yun eh. As newborn babes desire the sincere milk of the word. But grow up. We have to grow up. Mga minamahal. And then yun na nga, as newborn babes. Hindi pa sinabing babes. Newborn pa talaga. Sabihin, bagong panganak. Desire the sincere milk of the word. Pero that you may grow thereby. Paano naman kung malaki ka na, dalaga ka na, binata ka na, gatas ka pa rin? Ayun yung steak. Saan tayo pupunta? Liyaw-liyaw? O doon sa malapit sa may Wilcon? Ano yun? Ano yung sikat na restaurant doon na, The Pantry. Okay, no? Halos 2,000 yung isang steak doon. Sa liyaw-liyaw na lang kami, pastor. Okay, di mag-liyaw-liyaw na lang. Liyaw-liyaw. Okay, tutuloy po natin, mga minamahal, no? Harvest time. Be ye also patient, establish your hearts. Allah, establish your hearts. Make strong your hearts. Siguro sa biological, marami kaming produkto. Mga minamahal, may omega-3, may magnesium. Marami akong business ngayon na. Yung mga interesado, especially yung mga na-stroke, yung matataas ang sugar meron akong dala ngayon. Pero hindi ko muna sasabihin ngayon. Secret. May bago akong kaibigan ngayon, Koreano. Scientist na Korean. Pero wag muna ngayon, magagalit si Lord. Saka mo na yan, ibang schedule mo yan, ha? May mga na-stroke yata tayo dito, biruin ninyo, may 80 na babae na na-stroke. Wala pa'y 1 month, magaling na. Dala-dala niya na yung niya. So maraming testimonials, pero saka na yun, saka na. Bakit ba tayo nauwi doon? Kasi patibayin nyo yung puso nyo. Okay, may magnesium ako, pastor. Very good. May fish oil ako. Lahat ng fish oil, omega-3, omega-4, omega-5. Ilang omega na. Okay. Pero, alam niyo po, magaganda yon sa biological. Ano po? Sa karning puso. Pero, yung kailangan yon. Lalo na kung may mga heartbreaking experiences kayo lately. Wow naman. Grabe siya. Na mga minamahal, ang level o lalim o taas ng pagkakristyano natin ngayon hindi sinusukat sa dami ng ministry. At dami mo ng gawain. Kahit araw-gabi marami kang gawain. Kahit marami ka ng libro, marami ka ng alam, marami kang mentor, hindi doon susukatin ang taas at lalim mo sa Panginoon. Ang reaction mo sa trial. Patay. God is this, the word. Tanan alam ko, Pero dinigyan ka ng konting problema, lintik lang ang walang ganti, mata lang ang walang latay.
Wow, born again. Diba? Mga minamahal, we are to be light. We're supposed to be light and salt of the earth. Light doesn't react. It reflects. Tama po ba? Yes or no? Nakita niyo ba kahit ano na nangyari, nagre-react ba yung light? Hindi. Pero nagre-reflect yan. So kita, sa una nating kultura, pag may nangyaring hindi maganda, maniwala po kayo. Meron akong napanood, super science. Pahingi ng baso. Pero hindi ko i-demo ngayon. Panoodin nyo na lang. Okay? Ulitin ko po, panahon ngayon ng shaking. Sino mag-shake? Si Lord. Sino pumipili ng problema ang darating sa atin? Tayo? Si Lord din. Bakit? Kung tayo ang pwedeng pumili ng problema natin, sigurado pipiliin natin yung excellent lahat yung grade natin. Amen? Ano Lord, ha? Kahit 10 problema pa na ganyan, chicken fed. Kasi ikaw yung pumili ng problema. Pero pag yung yan. Lagyan may tubig ba to, sis? Wala, lagyan mo ng konting tubig. Bakit may tubig? Kasi iinom ako. Ano na maiinumin ko dyan? Baso lang yan. Joke lang. Okay. Yan. Sige Okay pa po kayo? Ano tayo? May communion tayo ngayon. So, ibig sabihin, may pagkain tayo pagkatapos. Yun ang kagandahan dito eh. Pag may communion, may part 2. Kaya ginagawa po namin yung para hindi kayo mabitin. Kasi, nako, isang biskuit. Yan, ito po yung modelo natin. Oh. Nakita mo naman samba. And the hair, I buy Skin Logic and Layo. Na, alam niyo po ba to? May tubig, no? May ice. Ganyan. Pagka tinagilid ko to, ano mangyayari? Nag-iba na yung level ng tubig, tama? Nanotice ninyo habang dahan-dahan na ginaganon, yung tubig hindi na din siya leveled, no? At most likely, pag tinaas ko pa ng konti ito, bubuhos na. Yun. So, ayaw niyong gawin yun. Diba? Kahit anong, lalo mong babagalan yan, lalo mong dadahan-dahanin yan, lalong mabilis. Bakit to? Napanood ko sa super science. Bakit? Ang ginawa ng isang scientist, okay, punuin nyo yung baso na yan ng Gatorade or kung anong juice, ilagay nyo. Sila talaga yung naglagay. Lagyan nyo pa ng ice. Oh, nilagyan nila ng ice. Talagang ginaganyan yan, ha? So, nilagay po. Tapos, may tali ba? Yan nakahawak niya. No, so anong gagawin nito? Pagka naka-steady, nakakalma siya. Pero pag subukan ko itong 360 degrees kong i-turn, ano mangyayari? Mabububo, hindi. Ito, no? So, yung mga estudyante niya, nag-iisip, naku, syempre matataktak yan. Sigurado ka, sir? Sigurado ka babagsak yan, pati yung ice, pati yung juice, hindi. Alam niyo kung ano yung law of physics na tinuro niya? It's called the law of momentum. So, inikot niya. Inikot niya ng ganun. Tapos, tinitake ng camera. Tinitake ng camera para ma-slow mo mamaya. So, grabe. Basta hindi mo lang babagalan. I-maintain mo yung force doon sa momentum. Hindi dapat, maging consistent dapat yung momentum and manatili. Pagka-consistent yung momentum, regardless ng shaking, regardless ng situation, regardless ng angle, kung ano yung itayo niya nung kalmado, ganun din yung tama. Ano, alam niyo po, nung ni-replay, hindi man lang gumagalaw ang ice at saka ang tubig. At sabi niya, this is no trick. Dahil nung reduce niya na, nung bumalik na sa normal, ininom niya po. This is no magical trick. This is science. Nasaan? Momentum. Saan yung momentum? Nasa gitna.
So, ibig sabihin po mga minamahal, ang totoong Kristiyano na ang momentum ay si Kristo, nakatutok kay Kristo, regardless ng panahon, timing man, tahimik o shaky, o kahit ano pang angle, upside down na, hindi ka po magbabago at magagalaw kung consistent tayo sa momentum. Ayun na, sabi ko, wow, gusto kong kunin yung ano yun ah. So, ganun pala. Bakit tayo nagagalaw minsan? Kasi po, pagka hindi na natin gusto yung angle o yung sitwasyon, hindi na tayo nakatutok kay Lord. At normal yun. Bakit to? Dahil si Peter lumubog din. What happened? Nagkaroon siya ng momentary disconnection sa momentum niya. The momentum is Christ. Amen? Kung hindi siya tumingin sa bagyo, kung hindi siya, mga minamahal, ang normal na human being, pag may pangit na nangyari, ang tendency nating humans ay maghanap ng sisisihin at palalabasin natin yung sarili natin, tayo ay biktima. Tama po ba mga minamahal? Biktima ako. Yan. So, we begin to play the blame game. And doon magkakaroon po ng mga changes sa movements natin. Pero kung totoo yung sinabi ng Romans 8:28 at saka ng 1 Thessalonians 5 at lahat, God is sovereign from sounds, na hindi pa tayo gising, alam na ng Diyos kung ano mangyayari sa ating maghapon. In everything, give thanks. In everything na nangyayari sa buhay natin, because this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sagot kita, ako ang nag-design yan, ako ang nag-assign yan, ako ang nag-allow yan, bago yan dumating sa buhay mo. Alam ko na yan. Sabi ni Lord, pero kung nakatingin ka lang sa akin, matatapos mo yan, hindi ka magagalaw. Lalagpasan mo din yan. Merong katapusan yan. There is a light at the end of the tunnel. You're just going through, but you will not be a victim. You will be grateful. Lord, ano yung tinuturo mo sa akin? Inalaw mo to, Lord. At hindi mo inalaw ito kung wala kang nakitang maganda dito. Kung ano yung nakikita mo maganda, let me see it. Let me magnify you. Let me see you. Let me glorify you in my situation. Amen? Then you'll come out of it. Okay? Grabe no? Kaya sabi po dito, be patient. Establish your heart. For the coming of the Lord draweth nigh. Talagang yung the last 2 seasons sa October, na sinasabi ko, yung trumpets at saka yung tabernacles, yan po yung shaky season. Hindi masyadong shaky yung Passover sa Pentecost. Ang shaky dyan yung trumpets at saka yung tabernacles. Because yung sa mga shepherding town ng Bethlehem, magsisimula na po yung test. Yung sinasabi pong the test of the pastor's staff or the shepherd's staff. Ano yun, Pastor Roderick? Kasi papalapit trumpets. 10 days yun. Sa 9th day, iihipan yung last trump to make opening for the 10th, which means New Year na, bagong taon. Bubuksan nila yon sa New Year, yung Ark of the the Holy of Holies, lilitaw yung Ark of the Covenant. Pero hindi lahat ng tupa papapasukin doon sa holy place. Totoo po. Doon nakuha yung mga writing sa Bible na ang prayer ko, wala tayong spot, wala tayong stain, without blemish, spotless. Naalala po ninyo, nakalagay yung sinabi. Kasi po, during that time, yung more than a week na yan, may test na ginagawa yung mga shepherds. Isa-separate niya yung mga sheep niya. Talaga po. The shepherd begins to separate anong isa-separate niya? He will separate the stripe, the spotted, the speckled sa spotless. Yung spotless, yun, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. It's called
the passing under the shepherd's staff. What is the shepherd's staff? Mga minamahal, sa lahat ng sitwasyon, the only standard na we can hang on to is this. Because this is the shepherd's staff. Sa anumang pong sitwasyon na dadaanan natin, huwag natin alpasan ang salita ng Diyos. Dahil yung makapasa dyan, magkuhakuan yan, mag-push through yan sila. Now, yan yung sa shepherd, no? How about sa taniman ng grain, mga minamahal? Doon sa taniman naman ng mga grain. Sa taniman naman po, mga kapatid, meron din nangyayari, separation din. Sineseparate din po yung chaff doon sa totoong grain. So grabe talaga yung shaking. Mag-appear yung dalawang grupo. Yung, di ba sabi ko na pa ulit-ulit, the rem-rem. The shaking will cause yung mga hindi ang momentum ay si Christ, they will be removed. And then yung nakakita si Christ na huwag mong tignan si Christ. Si Christ wala may problema. Titignan mo sa Bible, nandyan si Christ. Punta ka sa bahay mo, nandun si Christ. Di ba? Pero mahirap makita si Christ. Hindi na natin tinitignan si Jesus sa mga trials natin. Tama, hindi? Yung mga pangit na nangyari sa atin, hindi man si Jesus yung makita natin. Diablo, ano yung Jesus niya? Satanas ka, di ba? Itong demonyong to. Ano to? Ganon. Ba't bumabagsak na yan, Brad? Baka sinasabi ni Lord, hindi mo nagagamitin yan. Yan, di ba? Kasi, parang walang nangyari kay engineer, no? Good as new. Okay? Maraming paparating na bago. Amen? Talaga? Opo. And kadalasan, hindi dumarating yung bago hanggang nakatahawak pa tayo sa luma. Mamili po kayo, luma o bago? Hindi pa pwedeng magsama yung luma at bago. Sabi ni Christ, ayaw ko sasabog yung bote. Hindi pwede ilagay yung bagong alak sa lumang sisidlan. Hindi din ako pupunit dun sa bago para itagpi doon sa lumang damit dahil lalo lang lalala. Diba? Ang sira. Okay? So mag-ready na po kayo. Papunta sa inyo. May paparating sa inyo. Maniwala. Paparating sa atin. May paparating. Okay? Balik tayo kay James, ha? Establish your hearts. Sabihin natin sa puso natin, okay? Mag-magnesium muna ako. Mag-omega muna ako. Tapos, Lord, salamat. May magnesium na, may omega na, may mga fish oil na. Now, ang gusto ko naman, Holy Spirit oil. And give me your heart, Lord. Pakalmain mo yung puso ko. Di ba po? Hello? Have a heart. Mga minamahal, a new heart. Yun. Verse 9. Nako. Ayun, puso, usaping puso ba to? Parang usaping puso to, Grudge not one against another, brethren. Wala ka. Lest ye be condemned. Pangit yata yan na verse. May eraser kayo dyan? O snowflake? Burahin na natin. Parang tinumbok diretso naman ni James dito yung establish your heart. Kasi alam niyo po, hindi man masasaktan ang puso ninyo ng mga inanimate object sa tingin ko. Tama ba? Sino nakakasakit ng puso natin? Gumagalaw o hindi gumagalaw? Humihinga o hindi humihinga? Yan, di ba? Ang nakakasakit ng puso natin, tao din. Yes or no? Tao din. Paano? Maybe sa salita, maybe sa kinilos, maybe sa mga ginawa. Maraming pamamaraan para masaktan yung puso natin. Yun pala. Mabuti pa nga yung smartphone. Yung mga smartphone natin, may mga protection di ba? Ano yun nandun sa screen? Touchscreen. Ang tawag doon? Screen protector. Talaga. Pwede ba yung screen protector ko, yung pinaka-latest, medyo mahal nga lang po yan, pero sigurado pong hindi mababasag yung screen ninyo. Wow, pina-screen protector niya na. Hindi, naaalpasan ko rin minsan kasi pasmado ako. Bigyan mo ng case na rubber. Wow, mahal na mahal natin yung smartphone natin, na protektahan na natin yung puso natin. Ba? Dapat sabihin, Lord, palagyan naman ng screen protector. Kaya kahit sinong kumamot, hindi mag-i-scratch. Make my heart scratch-proof.
At kahit may mga tao tayong inibig na hindi marunong magdala, at hindi nangyari yung please be careful with my heart. Di ba? Balutin niyo po ng rubber, Lord. Alam ko yung puso ko balot-balot na po ng taba. Pero wag naman. Pero insulate mo rin, Lord, na kung ano man yung mga dumating, kalma din lang ako. Simple lang po para maging grateful tayo sa mga trying times. Ano po? Don't see the trials. See Jesus in the trials. Ay, nandiyan ka pala, Lord. Di ba? May dumating na ang tataas na bill. Wow! Ine-expect kong babayaran ko 10,000 lang, 20. Hindi ko pala nabayaran yung ilang buwan kong interest. Ba't 30 na to ngayon? Di ba? Kasi naipon yung interest. Hindi na ako makakatulog niyan. Naranasan ko din yan. Pero nung nakita ko, Lord, 33 na to ha. Pero nakita ko, 33, di ba edad mo yan? Naka-smile si Jesus. Kayang-kaya yan. Okay, kaya. Kaya daw Kaya. Amen? Basta ko ano man po yung mga darating na shaking, look unto Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Bakit? Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Yun. Klaro. Diba? Na-endure ni Christ yung cross. Sinisi ba ni Jesus si Ama, God the Father? Hindi. Sinisi niya ba yung mga tao? Talagang mga walang iya kayong mga tao kayo. Ang ganda-ganda ng position ko sa langit eh. Hinahalikan ako ng mga angels doon. Dahil lang sa inyo, pinababatuloy ako ng tatay ko. Diba? Hindi. Diba? Sabi niya, no. Nakita naman natin kung gaano depensahan ni Christ yung mga condemned. Diba? Napapaaway ba si Jesus? Mangangaway ba si Jesus? Hindi. Pero napapaaway din siya. Yes. Bakit inaaway siya? Sino umaway sa kanya? Sino dinidepensahan ni Christ? Yung mga kinokondem o yung nangongondem? Yun yung problema dun kay Lord Jesus. Bakit? Ang dinipensahan ni Jesus yung mga babatuhin. Di ba? Dapat, kung talagang holy to, galing talaga kay God ito, sana sumangayon siya na, tama kayo. Sige, ito, mabuti naman nakakuha kayo ng babaeng nahuli niyo pa talaga sa akto ng pangangalunya. Di ba? Caught in the act. Biruin ninyo, may mas matindi pa sa spy cam, saka sa mga hacker. Ulitin ko po Di ba usong-uso yan, yung mga skandal na yan, yung mga video-video na yan, o na videohan, na spy cam. Wala pa pong technology. Nauna pa po sa spy cam. Nauna pa po dyan. Alam niyo po, wala pa rin tatalo sa religious spirit. Yun ang pinakamagandang CCTV camera ni Satanas. Yung religious spirit. Bakit to? Dapat itong mga religious leaders na ito nagdadasal, pero ang ginagawa, lahat yata ng butas sa bahay ng membro nila, binutasan. Para makasilip. Tignan nga natin kung sino yung kalabing-labing ni sister ngayon. Ala, hindi si brother yun. Yun. Habang mainit pa. Kakasimula pa lang nila. Atake mga kapatid. Matake. Yung mga pariseya. Okay? Hala, huli kayo! Inilan itong mga leaders na to, kinaladkad sila. Lord! Eto, kita nyo, nakakumot lang. Kuwang-kuwa namin sa akto. Ayon sa batas ni Moses, sa mga ganyan, dapat hindi nabuhayin. Batuhin. Di ba? Yun. Ang ginawa ni Christ. Habang sige sila yaw-yaw, ayun yung sinabi ni Christ. Sige. Eto, yung walang kasalanan sa inyo, simulan nyo na. Di ba? Pero wala man. Lahat man nagkasala. Di ba po? So, wag natin gawin sa kapwa natin. Paano ba to? Hindi naman to golden rule. No, kung hindi tayo super holy, wala talagang super flawless talaga tayo. Talagang may pagmamalaki natin sa harapan ng Diyos na, Lord, katulad ninyo ako, wala akong kasalanan yan. Pwede tayo mag-judge. Pero wala Lahat naman tayo may mali. Lahat tayo ay in the eyes of God, kailangan natin ng Savior. Si Mama Mary, kailangan ng Savior, hindi?
Ay, ba't kailangan niya pa ng Savior? Mama Mary na nga siya. Mama nga siya ni Jesus, di ba? Kailangan ba na ng Savior? Hindi. Okay, tanungin natin. Sister Faith, pa-check nga natin kung may sinabi ba si Mama Mary na kailangan na inamin niya na may God, may Savior. Oh, di ba? Kung di ako nagkakamali, mga kapatid, may tawag dyan nung pinuri niya si God. Ang pangalan yata nun, sino mga dating Katoliko dito? No, nung Wednesday, nagpaabo na ba kayo dito, di ba? Oh, di ba? Nagsimula na po ang Kwaresma, ha? Doon sa mga hindi pa po nagpapaabo, magpaabo na po. Joke lang, peace. Ito, sabi ni Mary, Magnificat, the Magnificat, and my soul that magnify the Lord, and my spirit has rejoiced in my Son God. Di ba sinabi niya? Sa ang anak ko na Diyos. Hindi. Ang sabi niya, my spirit has rejoiced in God, my Savior. There you go, your Mama Mary. Inamin niya din na hindi. Ang tawag dyan sa Katoliko, Magnificat. She magnified God and called God my Savior. Si pastor, kailangan ng Savior? Yes. Si prophet so-and-so, kailangan ng Savior? Yes. Yung pinaka-anointed, kailangan ng Savior? Yes. Kita tanan, basta tao tayo, kailangan natin ng Savior. Di ba po? So bakit natin kailangan ng Savior? Kasi kita tanan, hindi katulad ni God. Super holy, super blameless, without spot. Lahat tayo, one way or the other, nakakitaan ng Panginoon ng depekto. Bakit tayo na-save? Kasi mabait siya sa atin. Hindi dahil mabait tayo. Alam mo kaya ako na-save? Kasi mabait ko. Hindi. Hindi ganun. Mga minamahal. Kaya ako nakapasok sa langit. Kasi ang buti-buti ko. Kaya pagka kumakanta ng kay buti-buti ko naman, oh Lord. Di ba? Binago na yung lyric. Sa lahat ng oras, mabuti ako, di ba? Wow, di ba? Sana all. Di ba? Hindi. Ang kanta kay buti-buti mo, Panginoon. Okay, lapit na po, lapit na. Are we learning something? Grudge not. Huwag tayong mag-hold ng mga ill will. Diba? Sa mga nakasakit sa atin. Pag binigyan tayo ni Lord ng mga tao na nakasakit sa atin, praise the Lord for them. Bless them. Tama po ba? Just bless them. Bakit to? Kasi yung blessing alam niyo po, yung blessing, espiritu po yun eh. Alam niyo po ba yun? Hindi. Ano ang epekto when you bless a person na nakasakit sa inyo? One, pag binless niyo yung nakasakit sa inyo o sa atin, mataas ang posibilidad na trabahuin siya ni God na magbago. Yun, number 1 yun. Na kung ayaw niya magbago, 2, yung spirit, yung blessing ay espiritu. Alam yun. Sabi sa Bible, it is spiritual. Blessings are spiritual. May isip yan. Meron ding law yan. Ibig sabihin, when you bless the person, mga minamahal, na yung naka-offend, o nagkasala sa atin, o nanakit sa inyo, immediately, yung tao na nakagawa, pumasok kaagad yun sa, I don't know kung maniwala kayo, pumasok na kaagad yun sa tinatawag po na sphere ng karma. Ayun, andun na siya sa cause and effect. So, ibig sabihin, may balikan po yun. May balikan. Nandun siya ngayon sa aura na parang nasa loob siya ng rubber bubble. Lahat na ibato niyo dun, babalik. Get niyo po? Pag binato niyo ng curse yun, at nandun siya sa bubble na yun, ang babalik sa iyo, curse. Pag binato niyo ng blessing, sa iyo din babalik yung blessing. Dahil alam ng blessing kung yung tao deserving. Release blessing. Punta yung blessing dun sa tao na nagkasala. Na hindi man siya nagrepent. Patuloy siya matigas. Sabi niya, ayoko dito. Balik na lang ako dun. Back to sender. Di ba? Alam niyo po ba bakit back to sender yung item?
Sino yung nag-order dyan ng Lazada sa Shopee na nababack to sender? Kasi wala kayo doon, di ba? Pag yung tao hindi pa ready na magbago, kaya nga, kung may nakita ka na tao na sobrang galit sa'yo, na ayaw pa talagang magbago, i-bless nyo nang i-bless. Bakit ang daming back to sender nyo? Diba? Bakit bumabalik sa'yo? Kasi hindi po siya around. The person is not around. The person is not ready. The recipient is nowhere to be found. Wala pa siya sa tama. So, babalik yung item sa inyo. So, don't curse yung nakagawa ng mali. Bless them. Dahil kung hindi pa sila ready, babalik yung blessing sa inyo. Yun po yun. That's a law. I say unto you that here, love your enemies. Diba? Do good to them which hate you. Okay sa akin to. The more ako gumagawa ng mabuti, every time na may ginawa akong mabuti, ang sukli, pangit. Ba't ganun? Ba't okay lang? Keep doing. Diba? Bakit? Do good to them that hate you. So, mangolekta kayo ng mga tao na nagsasabing, I hate you. Ayun. Wow, nakakita ako. Dagdag to. Praise the Lord. Di ba? Para ka naglalagay, thank you Lord. Meron na naman akong kandidato na nag-hate sa akin. Karon, 10 naman to nag-hate sa akin karon Ginoo. So, thank God. Lord, ang laking blessing nito. I bless brother so and so. I bless sister so and so. Keep hating me. I love you. Mwah. Alam niyo po, sigurado, grabe yung saya sa langit, no? Parang siguro mga angels dun, wow, ngayon lang kami nakakita ng ganyan. Parang si Lord, wow. Sabi ni Lord, see? Bless them that curse you. Pray for them which despitefully use you. Amen? Bakit? Pag ginagawa natin yon, may blessing ba yon, Sister Faith? Pag ginagawa natin yon? For if you love them which love you, what think have ye? For sinners also love those that love them. Meron ba? Be ye therefore merciful as your Father also is merciful. Parang sa Matthew yata yun na pag ginagawa kasi ninyo, na binebless yung nananakit sa inyo at galit sa inyo, umaakto kayong mga totoong anak ng Diyos. Yun pala. Amen. So, pag naghanap kayo ng anak ng Diyos, galitin ninyo. Huwag yung sabihin, anak ka ng Diyos, pakita nga ng membership mo, may baptismal ka pa, ito, Sun Church ka, ito, member ako, ito, di ka pa maniwala, baka card lang ito, pakita ko pa sa'yo yung church namin. Hindi, huwag yun. Galitin nyo. Doon lilitaw kung anak siya ng Diyos. That ye may be the children of your Nako. Okay, nagandang pampates, no? That ye may be the children of your Father which is in heaven. No, that kahit na magiging ama kayo, magiging anak kayo ng ama niyo nasa langit. So okay lang, okay lang. Alright ba? Makatapos na po. Verse 10. Oh, behold, the judge standeth before the door. Oh, nahirap pala kung meron tayong grudge. Oh, grudges. Paki-define nga yung grudge. May grudge po ba kayo? No, amen. Sino may mga grudges dito? May available po yung office ko for deliverance mamaya. Wala na po kami grudges, Pastor. We feel great, Very good. No, grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned. Behold, the judge stands before the door. 10. Hanggang 11 lang naman to. Take my brethren, take my brethren, the prophets, yung mga propeta pala, who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering, affliction, and pain. Yun pala, yung mga prophets pala na mga totoo, yun pala yung mga trademark nila. Ano pala ang trademark ng totoong prophet? Example sila sa suffering, affliction, and patience. Sino may sabi? Sino may sabi dyan? Na yun yung trademark ng mga totoong prophet. Pag dress to kill yung prophet, tapos nakasakay sa Mercedes-Benz, lumabas sa limousine, kaya ka ng wow, talagang prophet yan. Bakit? Tignan mo.
ang mahal siguro ng Amerikana niyan. Okay, yun ba? Ang daming pera ng prophet na yan. Propeta talaga yan. O, ibang prophet yun. P-R-O-F-I-T. Prophet talaga. Oh, God bless you, prophet. Okay. So, ang mga tinuod na propeta, example sa suffering, affliction, and patience. Yun pala yung trademark. Si James yun. Saan nakuha ni James yan? Kanino pa? Sa kuya niya. Si Lord Jesus Christ. Bakit to? Di ba sa Matthew 5, sabi ni Lord Jesus na, ito si James 5 to. Tapos si Jesus Christ naman sa Matthew 5 na, blessed are you when you are persecuted. Di ba? Yung sa persecution. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs the kingdom of heaven. Blessed are you when men, kita mo na, shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Noon pa pala uso na yung mga false news. Opo, ayan verse 12. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. So ano yung totoong propeta? For so persecuted they the prophets which were before you. So yung mga tinuod na propeta, pinipersecute. Pag yung propeta walay persecution, magduda na po kayo. Bakit walang persecution yan si prophet? Lalong yumayaman, lalong bumubongga, lalong nagiging idol. Mag-isip na kayo kung anong klaseng prophet yan. Pero ang mga totoong propeta, example sa suffering, affliction, and patience. Kaya pala, ayoko na nga nito. Sabi ko. Okay? Verse 11, closing. Pastor, ayaw naman namin maging prophet. Gusto namin maging blessed na negosyante. Sino dito yung gusto maging blessed na businessman? Amen. Di, wag na lang yung prophet. May kalugtong sa verse 11. Gusto niyo mag-double yung blessing niyo? Hindi, wag na lang si prophet. Si Job naman. Wow. Now we have a job for you. Mga minamahal. Alam niyo lahat na may Job. Blessed talaga yan. Di ba yung founder ng iPhone, Job din yun. Steve Jobs, di ba? Behold, we count them happy which endure. Yung mga nagtitiis, tumatagal, kahit anong bato sa inyo, paninira sa inyo, happy kayo sa paningin namin. Blessed kayo. Actually, the word is blessed. Blessed kayo na maka-endure. You have heard of the patience of Job. Ang daming losses niyan. Ano yung mga nawala kay Job? He was a perfect man. He was doing everything right. Pero in the eyes of Satan, sabi niya, dapat bigyan mo ng mga problema yan. Tanggalin mo lahat ng blessing niya. Tanggalin mo yung finances niya. Tanggalin mo yung material. At ang pinakamasakit, tinanggal lahat yung loved ones niya. Yung mga anak niya, wala. Naubos lahat, di ba? Pero tiniran siya ng isang loved one. Ano na encouragement ng loved one niya? Nawala na nga lahat. Ako na lang ito nandito, pero aalis na rin ako, babay ka na rin, annulled na tayo. Sabi niya, sumpain mo na kasi yung Diyos mo at namamatay ka na. Sino may sabi? Siguro hindi pa uso yung, ambot lang, kasal ba to si Job? Sabagay, wife daw eh. Paano kaya ang seremonya sa kasalan nun? For better or for worse? For rich or for poor? Kasi sabi ng wife niya, hindi niya na nakaya ni Mrs. eh. Dalasan sa Bible, yun yung bumibigay, ng wife. Si Lot, nag-turn back. Si Abraham, yun din yung nagka-problema. Diba? Eto na naman, sabi niya, bakit kasi hawak ka pa ng hawak dyan sa Diyos mo? Sumpain mo na nga na mamatay ka na. Disappear na. Di ba na po siya? Di ba? So, ang daming nawala kay Job. Pero alam niyo kung saan si Job muntik-muntikan bumigay? Hindi sa losses ng loved ones, kundi yung health niya na. Sino na po? Pang-closing na po to ha? Sino dito ang inis na inis pag meron kayong acne? Acne ba? Acne. Kinakailangan. Okay? Na may sino galit kayo pag may acne kayo, di ba? Okay. Saan yung acne? Sa muka.
bumababa dito. How about yung inuupo sa bote ng 7-Up dito? Yung mas malaki sa acne na may mata. Pigsa. Okay? Gross naman tong message na to. Okay, sino na po dito nagkaroon ng pigsa? Dahil mahiya ako, kakandidado ako, marka pa nga eh. Alam na may ipakita ko pa sa inyo. Di ba? Parang piso, gano'n, no? Kaya hindi na po ako flawless dyan sa parte na yan. Grabe. Iba ang pigsa. At alam niyo po ba kung saan tumutubo ang pigsa? Saan? Sa kilikili. Pwede. Saan mas masakit, Officer Ming? Dito o dito? Alam niyo po ba na ang pinaka-friendly part natin ito? Kaya nga dito tayo inaalaw ni Lord na mapalo. Kasi puno ng kutsyon yan eh. Di ba? Totoo naman, makutsyon yan. Kaya kahit paluin ka dyan, wala problema. Mamalo ka dyan lang, di ba? Doon eh. Kaya kahit bumagsak ka kung medyo makapal yung insulation, okay, safe, no? Pero ito mga kapatid, alam niyo ba, si Job nagkapigsa mula ulo hanggang talampakan. So, ang brain mo noon hindi na malaman, hindi na alam ng utak mo kung saan yung sakit. Pwede ka na mamatay dyan eh, dahil wala na, masira na eh. So, Satan went out from the presence of the Lord, ang original na mangkukulam. Ano po? Ayan, nagpaalam muna. Paintulot, Lord, pwede bang barangin ko si Job? Sige, wag mo lang papatayin. And struck Job. Hindi lang ng ordinaryong acne, hindi lang ng boil, painful boils from the sole of his foot to the crown of his head. Anong klase yan na suffering? Pero ang sinabi ni James, consider the patience of Job. Diyan, medyo na ano na siya. Medyo mahina na. He did not blame God, but he was cursing the day of his birth. Sana hindi na lang ako pinanganak. Naku po. Ayan na. Malapit na. Tapos binigyan pa siya ng 3 itlog, mga minamahal. Ano 3 itlog? 3 bugok na advisor. Ang mga advice, mag-examine ka. Suriin mo ano ba yung mga pagkakamali. Mabigat na nga yung nararamdaman niya. Pinaisa-isa pa. So, but praise the Lord. Closing na. Yung pala, si Job, sinasara na ni Lord yung lumang kabanata ng buhay niya. Sa tingin ni Satan, inalaw siya ni Lord para sirain si Job. Pero sa isip ni Lord, tinatapusan niya na yung old volume, old story ni Job. Because God is about to promote a new Job. Doble lahat ng nawala, ibabalik ni Lord doble pa. Kaya ang sabi po, so the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. I believe na tayo i-bless ni Lord yung last part kesa yung simula. Marami maganda sa simula, pero dahil dito marunong ka magpasensya, the Lord will bless your end, not your beginning. The Lord blessed the end part of Job more than his beginning. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 she-asses, etc., etc. He also, binalikan din siya ng 7 sons and 3 daughters. Now, balik tayo kay James, Faith. Ang sabi po, long life pa talaga. Ang sabi dito, you have heard of the patience of Job and you have seen the end of the Lord. Ano sinabi? The end of the Lord. Everyone say, the end of the Lord. And you have seen the end of the Lord. So ngayon, nasa end times tayo. Harvest season ito. Hindi tayo in-excuse ni Lord to go through mga unfiltered, hindi na filter na mga problema. The Lord allowed that. But ano ang laman natin pag shaking? We may be identical. Kita tanan ng mga Christians in the church seems to be the same. Identical kita tanan. Good vessels. Pero pag nag-shake yan, malakas na shake, o basagan ng vessel,
Doon lalabas kung ano ang content ng vessel. May mga vessel na ang laman ay honey, may mga vessel naman ang laman ay vinegar. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng trials, doon lalabas. Ano ang lalabas sa atin? Sweet praises and gratitude and thankfulness to God? Or sour reaction like vinegar, di ba? Yun ang purpose pala ng shaking. You have seen the end of the Lord, and that the Lord, okay, this is good news. The Lord, I will say that the Lord, again, the Lord is very pitiful and of tender mercy. Ito ang DN natin. Tayo na tayong lahat. Preparation sa communion. Ano ang DN natin? Okay, verse 1 lang, and then verse 6, hindi na natin 2, 3, 4, 5. Recite this with me. Raise your hands towards God in heaven. The Lord Jesus is my shepherd. I shall not want. I have everything I need. Talon na tayo sa last verse. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Thank you, Lord Jesus. Lord, we conclude today's sermon with the reassuring promises of your word, of your tender mercies, your loving kindnesses towards us. Bakit naman kung may tender mercy and loving kindness, inaalaw nyo pa rin kaming dumaan sa suffering? It's because of your wisdom. Your wisdom, Lord, will bring out the best in us, not the worst. Your wisdom knows na kung susamahan niyo po kami through the trying times, you can establish a stronger, wiser, and better son and daughter sa inyong mga anak. Ang prayer lang namin, huwag nyo kaming iwanan, Lord. And in everything na dumating, keep our eyes fixed, focus on the dun sa center, dun sa momentum, sa fulcrum, si Jesus Christ. He does not change. He does not change. He doesn't change. He is the same yesterday, today, and forever. Salamat, Lord. Every blessing sa inyong mga anak, and the glory and the honor to God the Father, in Jesus' name. Amen and amen. May I ask our kind mga asherets, sisters, to assist, i-distribute itong mga elements natin. Again, I am so grateful and thankful to everyone. Meron akong listahan, but parang nilid na lang ako ni Lord. Ako na lang, Roderick, wag mo na lang i-announce kasi triplihin ko yung blessing. Hindi sinabi, hindi ko dodoblehin. Triplihin ko yung blessing ng mga faithful na nagsusuporta. So thank you po, dahil the Sunday prior, last Sunday, mababa na po yung status natin, pero miraculously dinoble po ni Lord last Sunday through your generous giving and support. Salamat po. Grabe, miracle yun. Talagang akala namin ni Sister Carmen, lalangoy na naman po kami sa walang tubig. Pero praise God, the Lord really doubled. Thank you. And because nagdoble yon sa inyo na tumulong, ang sabi naman ni Lord, I will triple the returns. Okay, salamat. So kindly kanang i-distribute mga igsoon. Thank you. And then we will sing to the Lord. Thank you for Jesus, the fullness of God, the image of God, the Father, the invisible is seen in Christ. Lahat po ba may mga elements na ng the Lord's Supper? We have the bread, and wine. And again, like every time na magkaroon tayo ng communion, in spirit, we are celebrating and commemorating the victory of Jesus. The victory is not for Himself. The victory is for us. He won the victory for us. As God, He doesn't need that, mga minamahal, because wala siyang katulad. There is no equal. But for us, He took everything, our sins, our curses, our punishments, He took
upon Him, sabi nga sa Isaiah 53, para tayong lahat ma-redeem ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful time that we can just receive your tender mercies and graces, Lord. Aminado naman kami, walang communion, Lord, kung hindi kami aamin na nagkasala kaming lahat. Kaya nagkaroon nga ng communion because you have found every human soul in the face of the planet, Panginoon, na may sin. And because of your great love and tender mercies, nag-take kayo ng action to not just cover the sin, but to wash away sins. In the person of your Son, Jesus, by taking a human form, Lord, body and flesh, and Lord, yung blood niya na spill, so that by the blood, kami po ay lalabas na malinis. Make us worthy, Lord. We confess every fault. We confess every sin before Thee. And Lord Jesus, dapat lang namin ito aminin so that we can be washed. Kasi anong huhugasan ninyo kung wala naman ang huhugasan? So Lord, kung may nakikita kayo katulad ni King David, search me, O God, and know my thoughts today. Try me, O Savior. And Lord, see if there be any unclean thing in me. Wash me and give me a new heart, Lord. Salamat, Lord. The night our Lord Jesus was betrayed, Yeshua took the bread and break it and bless it. And after giving thanks, He said, "This bread is now my body, which is also broken for you. Do eat this in remembrance of me." Brethren, every time we partake of the bread, we are expressing the faith that Jesus died, rose again, ascended into heaven, seated at the right hand, and will soon return in glory. Let's all take of the bread of Christ. Salamat, Lord. Thank you for the healing, Lord. Healing ng lahat na nasugatan. Healing ng soul, healing ng mind, healing ng heart, healing ng relationships, healing ng physical body. Complete healing sa lahat, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Also, after the same manner, Yeshua, He took the cup, and when they had supped, blessing the cup, He said, "This cup is the New Testament in my blood. Do drink this up in remembrance of me." Every time, mga kapatid, na we drink of the cup, we also express the faith na it is because of the blood of Jesus, God provided a new and living way for fellowship with the Father. So let's all drink of the New Testament cup and give Him thanks for the restored fellowship. Salamat, Lord.